Good Manners and Right Conduct, Grade 1. Quarter 4, Week 1. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay ang sarili bilang kasapi ng pamayanan. Day 1 hanggang Day 2, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang GMRC ang sarili bilang kasapi ng pamayanan. Day 1. Mga layunin. Natutukoy ang mga sariling tungkulin bilang kasapi ng pamayanan na tanda ng pagiging responsable. Magandang araw sa inyo mga bata! Tayo ngayon ay mag-aaral ng isang panibagong aralin. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay alamin natin ang ating pamantayan upang matuto. Umupo ng maayos. Iwasan ang makipag-usap sa katabi. Makinig ng mabuti sa guro. Kung may nais sabihin ay itaas ang kanang kamay. Bilang isang bata ay mayroon kayong mga tungkulin bilang kasapi ng pamayanan. Sa araw na ito, inaasahan na inyong matutukoy ang mga sariling tungkulin bilang kasapi ng pamayanan na tanda ng pagiging responsable. Basahin ang mga susing salita na may kinalaman sa ating aralin. Tungkulin, kasapi, pamayanan, responsable. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tungkulin? Ang tungkulin ay mga gawain na inaasahang gampanan ng isang mabuting bata para sa kapwa. Halimbawa, ang tungkulin ng mag-aaral ay mag-aral ng mabuti. Ang tungkulin ng bata sa bahay ay tumulong sa gawaing bahay. Ano naman ang ibig sabihin ng salitang kasapi? Ang kasapi ay tumutukoy sa isang tao na miyembro o bahagi ng isang grupo katulad ng pamilya, paaralan at komunidad. Halimbawa, si Ana ay kasapi ng pangkat ng sayaw sa paaralan. Kasapi si Marco ng Barangay Youth Club. Ano naman ang ibig sabihin ng salitang pamayanan? Ang pamayanan ay tumutukoy sa isang grupo ng mga tao na naninirahan sa isang lugar. Halimbawa, nagtutulungan ang pamayanan sa paglilinis ng paligid. Tahimik at malinis ang pamayanan na kanilang tinitirhan. Ano naman ang ibig sabihin ng salitang responsable? Ang responsable ay tumutukoy sa isang batang maaasahan at may kakayahang tuparin ang kanyang mga tungkulin ng may kusa. Halimbawa, responsableng bata si Leia dahil tinatapos niya ang kanyang takdang aralin. Ang responsableng mamamayan ay sumusunod sa mga alituntunin. Basahin ang mga nakasulat na pangungusap. Pagsunod sa mga patakaran sa paaralan at pamayanan. Pag-iingat sa kalikasan. Pakikipagkaibigan. Pagiging magalang sa kapwa. Pakikiisa sa mga gawain ng pamilya sa tahanan. Pag-aalaga sa sariling kalusugan. Alin sa mga ito ang iyong sariling tungkulin bilang kasapi ng pamayanan? Kailangan bang gawin ang mga tungkuling ito? Bakit? Kailangan gawin ang mga tungkuling ito dahil
Nakakatulong ang pagsunod sa patakaran sa paaralan at pamayanan upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan. Ang pag-iingat sa kalikasan ay mahalaga upang manatiling malinis at ligtas ang ating kapaligiran. Ang pakikipagkaibigan at pagiging magalang sa kapwa ay nagpapakita ng mabuting pakikitungo at nagdudulot ng pagkakaunawaan. Ang pakikiisa sa mga gawain ng pamilya sa tahanan ay nagpapakita ng pagmamahal at pagtutulungan sa pamilya. Ang pag-aalaga sa sariling kalusugan ay mahalaga upang maging malakas at makagawa ng mga gawain ng maayos. Ang pagtupad ba sa ating mga tungkulin ay pagpapakita ng pagiging responsable? Ang pagtupad sa ating mga tungkulin ay pagpapakita ng pagiging responsable dahil ipinapakita nito na marunong tayong sumunod sa tama, gumagalang sa iba at panagutan ang ating mga ginagawa bilang kasapi ng pamilya, paaralan at pamayanan. Para sa gawaing ito, pagmasdan ng mabuti ang mga larawan. Piliin kung alin sa mga larawang ito ang mga sariling tungkulin na iyong ginagawa. Ilarawan ito. Kung wala sa mga larawan ay ibahagi ang tungkuling ito sa klase. Unang larawan. Ano ang mabuting ginagawa ng bata sa larawan? Ipinapakita sa larawan ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan, gaya ng pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Ang nasa larawan ba ay iyong ginagawa? Maaari mong ibahagi ang tungkuling ito sa klase. Pangalawang larawan. Anong tungkulin ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Ang tungkuling ito ay pagsunod sa alituntunin ng pamayanan, gaya ng pagtawid sa tamang tawiran. Ginagawa mo rin ba ang tungkuling ito? Maaari mong ibahagi sa inyong klase ang tungkuling ito na iyong ginagawa. Pangatlong larawan. Anong tungkulin ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Ang tungkuling ito ay pag-aaral ng mabuti, gaya ng pakikinig sa inyong guro at paggawa ng mga ipinapagawa ng inyong guro. Ang tungkulin ba na ito ay inyong ginagawa? Maaari mong ibahagi sa iyong klase kung ginagawa mo ang tungkuling ito. Pang-apat na larawan. Anong tungkulin ang ginagawa ng bata sa larawan? Ang tungkuling ito ay pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Ipinapakita sa larawan ang pagmamalasakit ng isang bata sa isang batang walang dalang payong at nauulanan, kanyang ibinahagi ang kanyang payong. Ginagawa mo rin ba ang tungkuling ito? Ibahagi sa inyong klase kung ito ay inyong ginagawa. Mahalagang matukoy natin ang ating mga sariling tungkulin bilang kasapi ng pamayanan. Ang pagtupad nito ay tanda ng pagiging responsable. Atin pang palawakin ang ating kaalaman. Narito ang mga sariling tungkulin bilang kasapi ng pamayanan. Mga sariling tungkulin bilang kasapi ng pamayanan. Una, paggalang sa kapwa. Magpakita ng respeto sa magulang, guro, mga nakatatanda at kapwa-bata sa pamamagitan ng maayos na pananalita at pagkilos. Pangalawa, pagpapakita ng kabutihang asal. Magpakita ng malasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong ayon sa kakayahan. Maging tapat sa salita at gawa. Pangatlo, pagsunod sa alituntunin ng pamayanan. Sumunod sa mga batas at patakaran ng barangay o komunidad. Iwasan ang paggawa ng anumang bagay na makakasama sa kapwa. Pang-apat, pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan. Itapon ang basura sa tamang lalagyan at hindi kung saan-saan, maliit man tulad ng balat ng candy o prutas o malaki. At makilahok sa mga cleanup drive o gawaing pangkapaligiran ayon sa kakayahan.
Panglima, paggalang sa kalikasan. Magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente. At tumulong sa pag-aalaga ng mga halaman at hayop. Pang-anim, pag-aaral ng mabuti. Mag-aral ng mabuti upang magkaroon ng kaalaman na makatutulong sa sarili at pamayanan. Gumawa ng takdang aralin at proyekto at sumunod sa mga tuntunin ng paaralan. Pampito, pagpapalaganap ng kapayapaan. Iwasan ang pakikipag-away at pagbuo ng alitan. At huwag mambuli ng kapwa, bagkus ay magpakita ng kabaitan at pag-unawa sa iba. Pangwalo, pagtulong sa pamilya. Tumulong sa mga gawaing bahay. At magpakita ng pagmamahal at respeto sa bawat miyembro ng pamilya. At pangsyam, pag-iingat sa sarili. Alagaan ang sariling kalusugan sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang pagkain at pag-eehersisyo. Para naman sa gawaing ito, basahin ang mga nakasulat sa mga meta cards. Suriin kung ang binasa ay sariling tungkulin bilang kasapi ng pamayanan na tanda ng pagiging responsable. Una, paggalang sa kapwa. Pangalawa, pagpapakita ng kabutihang asal. Pangatlo, pagsunod sa alituntunin ng pamayanan. Pang-apat, pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan. Panglima, paggalang sa kalikasan. Pang-anim, pag-aaral ng mabuti. Pangpito, pagpapalaganap ng kapayapaan. Pangwalo, pagtulong sa pamilya. At pangsyam, pag-iingat sa sarili. Suriin ninyo kung ang inyong binasa ay sariling tungkulin bilang kasapi ng pamayanan na tanda ng pagiging responsable. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Bakit mahalagang matukoy ang mga sariling tungkulin bilang kasapi ng pamayanan na tanda ng pagiging responsable? Mahalagang matukoy ang mga sariling tungkulin bilang kasapi ng pamayanan dahil ito ay tanda ng pagiging responsable at may malasakit sa kapwa. Kapag alam natin ang ating mga tungkulin, nagiging gabay ito sa tamang kilos at desisyon sa araw-araw. Natututuhan natin na sumunod sa mga alituntunin, igalang ang iba, at makiisa sa mga gawain ng pamayanan. Dahil dito, nagiging maayos, ligtas, at mapayapa ang komunidad. Ipinakikita rin nito na iniintindi natin ang ating papel at pananagutan, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng lahat. Ang pagiging responsable ay nagsisimula sa pagkilala at pagtupad sa sariling tungkulin bilang mabuting kasapi ng pamayanan. Para naman sa gawaing ito, tukuyin ang mga larawan na nagpapakita ng mga tungkulin bilang kasapi ng pamayanan na tanda ng pagiging responsable. Isulat ang tamang letra sa kwaderno. Ano sa dalawang larawang ito ang nagpapakita ng mga tungkulin bilang kasapi ng pamayanan na tanda ng pagiging responsable? Ito ba ay ang larawan A o ang larawan B? Sa larawan A, ipinapakita ang isang bata na nagtatapon ng kanyang pinagkainan kung saan-saan. Sa larawan B naman, ipinapakita ang pagtawid ng mag-ina sa tamang tawiran. Ano sa dalawang larawang ito ang tama? Magaling! Ang larawan B ay nagpapakita ng tungkulin bilang kasapi ng pamayanan na tanda ng pagiging responsable. Alin naman sa mga larawang ito ang nagpapakita ng mga tungkulin bilang kasapi ng pamayanan na tanda ng pagiging responsable? Sa larawan C, ipinapakita ang mga batang naglalaro sa daanan ng mga sasakyan. Sa larawan D naman,
ipinapakita ang mga taong nagtutulungan sa isang pamayanan. Sa larawan E naman, ipinapakita ang isang pamilya na nagtutulungan sa gawaing bahay. Ano sa mga larawang ito ang nagpapakita ng tama? Magaling! Ito ay ang larawan D at larawan E. Day 2. Mga layunin. Nasasabi na ang sarili bilang kasapi ng pamayanan ay makapagbabahagi para sa ikabubuti nito. Magandang araw sa inyo mga bata! Bago tayo magsimula sa ating aralin ay alamin natin ang ating pamantayan upang matuto. Umupo ng maayos. Iwasan ang makipag-usap sa katabi. Makinig ng mabuti sa guro. At kung may nais sabihin ay itaas ang kanang kamay. Tayo ay magbalik-aral. Natatandaan ba ninyo ang ating napag-aralan ng nakaraang araw? Ano ang inyong natutuhan? Tama! Ang napag-aralan natin noong nakaraang araw ay tungkol sa mga sariling tungkulin bilang kasapi ng pamayanan. Gaya ng, una, paggalang sa kapwa. Pangalawa, pagpapakita ng kabutihang asal. Pangatlo, pagsunod sa alituntunin ng pamayanan. Pang-apat, pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan. Panglima, paggalang sa kalikasan. Pang-anim, pag-aaral ng mabuti. Pampito, pagpapalaganap ng kapayapaan. Pangwalo, pagtulong sa pamilya. At pangsyam, pag-iingat sa sarili. Bilang panimula, tayo ay tutula. Ang pamagat ng ating tula ay, ang tungkulin ko. Ang tungkulin ko. Ang tungkulin ko sa bahay, tulong sa magulang ang kailangan. Mga gamit ko'y inaayos, upang malinis, maayos. Ang tungkulin ko sa eskwela, pag-aaral ko'y sisikapin, makinig at susunod, saguro't mga tuntunin. Ulitin ninyo ang pagbigkas ng tulang ito. Masdan ang larawan ng isang pamayanan na nagpapakita ng mabuting gawain. Alam ba ninyo kung ano ang mga ginagawa ng mga tao sa larawan? Tama! Sa larawang ito, ang mga tao sa pamayanan ay nagtutulungan sa paglilinis ng kanilang kapaligiran. Makikita na tulong-tulong silang nagwawalis at nagpupulot ng mga kalat at itinatapon ito sa tamang lalagyan. Ang mga taong ito ay nagpapakita ng kanilang tungkulin sa kanilang pamayanan. Sa araw na ito, inaasahan na inyong masasabi na ang sarili bilang kasapi ng pamayanan ay makapagbabahagi para sa ikabubuti nito. Basahin ang isang tula. Ako ay kasapi ng isang pamayanan. Tungkulin kong gawin ang mga nakabubuti sa aking pamayanan. Ang mga gawaing ito ay tanda ng pagiging responsable. Basahin muli ang tulang ito. Maaari nyo ring kabisaduhin ang tulang ito. Kung tapos na, ay ipapakita kong muli ang tula. Subalit may mga nawawalang salita na inyong pupunan upang mabuo ang tula. Ano ang mga nawawalang salita sa tulang ito? Natatandaan nyo ba mga bata? Magaling! Ang mga nawawalang salita ay, ako ay kasapi ng isang pamayanan. Tungkulin kung gawin ang mga nakabubuti sa aking pamayanan. Ang mga gawaing ito ay tanda ng pagiging responsable. Ang mga salitang nawawala ay kasapi, pamayanan, tungkulin, responsable. Balikan natin muli ang mga kahulugan ng mga salitang kasapi, pamayanan,
tungkulin at responsable na ipinaliwanag ng nagdaang araw. Tungkulin. Ang tungkulin ay mga gawain na inaasahang gampanan ng isang mabuting bata para sa kapwa. Kasapi. Ang kasapi ay tumutukoy sa isang tao na miyembro o bahagi ng isang grupo katulad ng pamilya, paaralan, at komunidad. Pamayanan. Ang pamayanan ay tumutukoy sa isang grupo ng mga tao na naninirahan sa isang lugar. Responsable. Ang responsable ay tumutukoy sa isang batang maaasahan at may kakayahang tuparin ang kanyang mga tungkulin ng may kusa. Ngayon naman para sa pangkatang gawaing ito, makinig ng mabuti sa mga sasabihing panuto. Panuto. Una, kumuha ng kapareha. Pangalawa, ibahagi sa inyong kapareha ang isang naisagawang gawain para sa pamayanan. Halimbawa, itinapon ko sa tamang lalagyan ang balat ng aking pinagkainan. Pangatlo, siguraduhin na makapagbabahagi ang bawat isa sa inyong kapareha. At pang-apat, pagkatapos ng 10 minuto, ay ibahagi ang napag-usapan ninyong magkapareha sa inyong klase. Para naman sa susunod na gawain, panuto. Manatiling kasama ang inyong kapareha. Pangalawa, basahin ang mga sumusunod na mga parirala. Narito ang mga parirala. Pagtulong sa kapwa. Pag-iingat sa kalikasan. Pagiging magalang at mabait. Pakikilahok sa mga gawain ng komunidad. Pag-aaral ng mabuti. Pangatlo, mamili sa mga binasa ng kaya mong gawin bilang kasapi ng pamayanan na ikabubuti nito. Ibahagi ito sa kapareha. Para naman sa gawaing ito, basahin ang pangungusap sa bawat bilang. Isulat sa inyong sagutang papel ang salitang tama kung ikaw ay sumasang-ayon sa pangungusap at salitang mali kung hindi. Para sa unang bilang, ako ay kasapi ng pamayanan. Ang paglilinis ng aming harapan ay makapagbabahagi para sa ikabubuti nito. Ang pangungusap ba ay tama o mali? Magaling! Ang pangungusap ay tama. Pangalawa, ako ay kasapi ng pamayanan. Ang pagtulong sa mga nakakatanda ay makapagbabahagi para sa ikabubuti nito. Ang pangungusap ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo, ako ay kasapi ng pamayanan. Ang pagpunta sa Pook Dalanginan ay makapagbabahagi para sa ikabubuti nito. Ang pangungusap ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Mahalaga na bilang bata, bilang kasapi ng pamayanan, ay makapagbabahagi ka para sa ikabubuti nito. Para naman sa gawaing ito, ibahagi sa klase kung paano ka nakapagbabahagi sa ikabubuti ng iyong pamayanan. Sagutin ang mga tanong. Anong naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Pangalawa, bakit mahalaga na nasasabi na ang sarili bilang kasapi ng pamayanan ay makapagbabahagi para sa ikabubuti nito? Mahalaga na masabi at maunawaan ng sarili bilang kasapi ng pamayanan na siya ay makapagbabahagi para sa ikabubuti nito dahil ipinakikita nito ang pakikiisa, malasakit at pananagutan sa komunidad. Kapag naniniwala ang isang tao na may maiaambag siya, nagiging aktibo siya sa pagtulong, pagsunod sa mga alituntunin at pakikilahok sa mga gawain ng pamayanan. Dahil dito, napapalakas ang samahan
at nagtutulungan ang mga kasapi kaya mas napapabuti at napapaunlad ang pamayanan. Ipinakikita rin nito na mahalaga ang bawat kasapi, maliit man o malaking tulong ang maibahagi, sapagkat ang sama-samang pagkilos ay nagdudulot ng kaayusan, kapayapaan at kaunlaran para sa lahat. Para sa gawaing ito, panuto, magsabi ng isang gawain sa pamayanan na iyong naibabahagi para sa ikabubuti nito. At para naman sa karagdagang gawain, bumuo ng pangkat na may 3 miyembro. Magtala ng inyong mabubuting gawain sa pamayanan na makapagbabahagi para sa ikakabuti nito. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!